Sa panahon ngayon, hindi natin maiwasan ang mabilis na paglobo ng populasyon. Hindi nakakakain na 3 beses sa isang araw, hindi nakakapagpagamot pag may sakit, at hindi natutugunan ang pangunahing pangangailangan sa pang-araw-araw. Isa sa mga dahilan kung bakit ito lumalaganap ay dahil sa kawalan ng trabaho o hanap buhay. Sa isang masikip at magulo na barangay sa Lardizabal, kami ay nagkalap ng mga impormasyong ukol sa mga mamamayang walang trabaho. Sa hirap ng kanilang mga pinagdadaanan sa buhay, hindi nila alam kung paano haharapin ang kinabukasan. Kali Kabiya, mangalan ko. Ano pa? Ay, age tsaka... 49 years old. Ako sila sa iyo ako maging palok. Hila. Hulila na, tamat na. May 3 kapatid na lalaki, 3 kapatid na babae. Gaano na kayo katagal walang trabaho? Tagal na, mga 10 taon na. Bakit kayo nawala ng trabaho? Wala nga pinag-aralan eh. Anong trabaho? Anong trabaho niya? Dati, tinendyaryo. Kumano ka na construction. Anong naging epekto sa pamilya mo yung pagkakawala mo ng trabaho? Ano, tambay lang eh. Wala akong may tulong, ganun. Meron bang pagkakataon na sinisi mo ang gobyerno sa pagkawala ng iyong trabaho? Hindi naman, wala naman. May natatanggap ka ba na tulong mula sa gobyerno? Kung oo, ano yun? Sapat ba ito? Wala pa rin tulong eh. Ano sa tingin mo ang mga rason kung bakit may mga taong walang trabaho? Mahirap maghanap ng trabaho ngayon eh. Kahit graduate na, di ba? Ay, mga dahil mababa pinag-aralan. Kahirapan din, ganun. Tingin niyo po ba may kasalanan ng gobyerno dahil ganun? Hindi ko eh. Wala eh. Ay, sa tao na rin yun eh. Bakit mo nasabi na nasa tao? Eh, kung masipag lang ang tao, matiga, magkat ng hanap buhay, pwede. Marami mo trabahong, klaseng trabaho na makukuha eh. Sabi ng Metron, gumraduate sa San Sebastian. Naghanap ako ng trabaho pero mahirap pag bagong graduate talaga. Kaya di muna ako nagtrabaho kasi may pera naman kami. Ako si Victoria Carbililia. 2 years nang walang trabaho, 2 anak, 31 years old. Meron. Kasi mahirap na maghanap ng trabaho dahil... Meron po ba kayo? May alis nung nakita ko pa sa sabi niya, dyan lang siya. Nasa bahay lang daw siya. Yung ano lang, libreng gamot dyan sa center. Tapos, yun lang. Yun lang ano. Try mo na ba maghanap ng trabaho? Ano po yung ano? Sadyar! Lola! Sadyar! Mahirap. Kasi mahirap na isa lang ang nagtatrabaho sa amin. Sa pamilya namin. Eh, 2 pa yung anak. Magandang hapon. Ako si Brother Pablo Miguel Magdisa ng Family Rosary.
Ako at 5 years old, dati akong nagkatrabaho sa Family Rosary Crusade National Office as encoder. At kasalukuyan ngayon ay wala akong hanap-buhay. Ako'y nakatira ngayon sa number 481 Prudential sa Palak. Gaano ka na katagal na walang trabaho? Siguro nasa 8 buwan. Bakit ka na wala ng trabaho? Naoperahan kasi ako. Nagkaroon ako ng appendicitis, so kailangan ko magpahinga muna for a while. Yung pagiging walang trabaho ba, nakaka-apekto sa buhay? Of course, kasi kapag wala kang trabaho, lumiliit yung tingin mo sa sarili compare sa ibang tao na kilala mo, nakakasabayan mo, tapos ikaw na parang napaghuhulihan ka. So, bumababa yung self-confidence. Sa tingin mo, may ano ba dito? May kasalanan ba ang gobyerno kung bakit nawawala ng trabaho ng mga tao? I think, wala namang kasalanan, hindi ko pwedeng sabihin na walang kasalanan. Pero tingin ko, may kinalaman din somehow yung gobyerno kung bakit kami ang walang trabaho. Pero I personally sa akin, hindi ko naman sinisisi yung gobyerno kung bakit wala akong trabaho. Yun nga lang, marami kasi Pilipino na sana'y magkakaroon ng trabaho kung nagagamit lang ng maayos yung pondo ng gobyerno. Pero ano sa tingin mo nagiging pinaka-factor bakit walang trabaho mga tao? Tingin ko yung kakulangan sa kasi sa edukasyon, kinakailangan natin ng malawakang pagsasaayos sa mga paaralan, pagkakaroon ng mga state university para magkaroon ng libreng pampaaral sa mga marami tao. So, tingin niyo po ba gusto mo magsimba isa sa Actually, magkaiba kasi yung role na ginagampanan ng church at ng government. When it comes to citizenship, talagang yung gobyerno, bilang isang mamamayan, tungkulin ng gobyerno, alagaan yung kanyang mga nasasakupan. When it comes to church, yes, ganun din, yung nasasakupan yung mga binyagan, kailangan din alagaan, pero not necessary ibigay kung ano yung para sa kanila. Kasi, di ba may kasabihan nga tayo, ang isang tao ay minsan mong pakainin, pero sa susunod, turuan natin silang mga isda para sa kanilang